Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at kinagagalak ko po na maiatid sa umagang ito ang ating adult Bible study para po sa ating kaluluwa, sa ikabubuti ng ating kaluluwa. At kinagagalak ko makita kayong lahat sa oras na ito. Kahapon lang, napakabuti ng Panginoon dahil we're able to celebrate yung Thanksgiving ng aming mga anak. Kaya kami lubos na nagpapasalamat. Nandoon yung ilan sa atin, nandoon yung aming mga kapamilya, nandoon yung mga luma naming mga kaibigan. Talagang it's a special moment para sa akin, sa aking asawa, sa aking tatlong mga anak. And yes, masasabi ko na truly God is good. God is good. Talagang lagi natin masasabi yan, no? In every blessing, in every circumstance na mabubuti, masasabi natin yan. Kaya ang ating pag-uusapan sa umagang ito, ang topic is the goodness of God. Pero last week lamang, nabalitaan natin yung nangyari sa Turkey and Syria. Na up to now, tuloy-tuloy pa rin ang rescue operation. Up to now, marami pa rin ang nasalanta. Kung ano yung nangyari doon, nagkaroon ng 7.8 magnitude earthquake. Kung saan, as of nakaraang araw lang, 41,000 na ang namatay. At marami pa rin ang hindi nakikita, marami pa rin ang nakalubog sa kanilang mga tahanan. Millions sa nangangailangan ng tulong. Millions sa nangangailangan ng pagkain, tirahan. Makikita natin na yung bahay na pinagawa nila, na ilang taon nilang pinaghirapan, in a span of ilang minuto, ay nagiba. At sila ngayon ay walang matirhan sa isang lugar na malamig na sila ay maaaring magkasakit at mamatay. Marami ang nag-survive, yes, pero marami pa rin ang patuloy na naghihirap hanggang ngayon. Kaya makikita natin yung mga iba't ibang bansa, tumutulong sila. Tayo, bansa natin, ibang mga mauunlad na bansa, sila yung nagpapadala ng tulong. Pero bakit sa mga ganitong klaseng calamity, suffering, bakit napaka-easy o napaka-common sa tao ang i-question ang Diyos? Automatic, ang unang itatanong pag may nangyaring masama sa'yo, Diyos, totoo ka ba? Mabuti ka ba? Ngayon, nakita natin na sa mga panahon na mabubuti, napakadaling sabihin that God is good. Di ba? Mayroon ngang very known na kanta, God is good. All the time. All the time, God is good. Pero bakit sa mga ganitong pangyayari, tila hindi natin siya masabi? Alam niyo mga kapatid, nung inaaral ko ito, una, akala ko napakasimple. God is good. Napakadaling sabihin. Kahit sino magsasabi, God is good. Kahit hindi mananampalataya, magsasabi, God is good. Kasi nabe-bless. Pero as I study the goodness of God, napakalalim pala nito. Ang nais ko lamang sabihin sa atin ay ang goodness ng Panginoon is not only limited to material and physical blessings. It is also directly related to His excellent character. Yung goodness ng Panginoon na hindi lamang sa kung ano yung mga bagay na naranasan natin, sa mga trabaho, sa ating mga negosyo, at sa health natin na tayo ay okay, ito rin ay directly nakarelate kung sino ba ang Diyos. Sabi nga sa libro nila MacArthur and Mayhew, sa Biblical Doctrine, God's goodness is that He is the perfect sum, source, and standard for Himself and His creatures of that which is wholesome, conducive to well-being, virtuous, beneficial, and beautiful. Ito ang sinasabi sa librong ito na ang Diyos daw ang standard of goodness. Hindi natin dinidefine ang goodness ng Panginoon sa sarili nating definition. O ako, mabuti akong tatay. O ako, mabuti akong boss. Therefore, ang Diyos, mabuti. Kasi mabuti ako, yung standard ko. Hindi. Ang sinasabi dito na ang goodness ng Panginoon is the highest standard. The perfect sum. The source na maaari nating gayahin. Sinabi rin ni Charnock, napakaganda, is the goodness is the brightness and loveliness of our majestical Creator. To fancy a God without it
It is to fancy a miserable, scanty, narrow-hearted, savage God, and so an unlovely and horrible being. For He is not a God that is not good. Alam niyo mga kapatid, itong nakakalungkot sa panahon natin ngayon, at kahit dati pa, ang tingin sa Diyos agad ay masama. Ang tingin sa Diyos agad ay laging galit. Pero makikita natin sa kanyang salita at sa kanyang ginawa, sa history at sa panahon ngayon, na ang Diyos ay tunay na mabuti. The true God of the Bible is incomparable with the false gods and idols who are driven by their heartless dealings with man. Kaya makikita natin, di ba, sa Greek, meron silang mga iba-ibang Diyos, na yung mga Diyos na yon, yung mga idol, yung mga ano na yon, idols na yon, mga false god na yon, ay yung kanilang mga ugali ay nakadepende sa ugali ng tao. Pero dito, sa salita ng Panginoon, is the God of the Bible only possesses good things both in His character and dealings to His creation. Mga kapatid, ang Diyos pala ay hindi natin maaaring sabihin na masama. Lahat pala ng kanyang ginagawa, lahat pala ng kanyang kagustuhan, lahat ng kanyang plano na mangyayari o nangyari na at mangyayari pa ay siguradong mabuti. Kaya nga, bago tayo tumako sa goodness ng Panginoon, gusto ko munang bigyan natin ng linaw. Ano ba yung goodness ng Panginoon? Sa theology, hinahati yan sa dalawa. Sabi diyan, incommunicable and communicable. Anong pagkakaiba niyan? Yung una, ang ibig lamang sabihin niyan na incommunicable, ito yung mga attributes ng Panginoon na hindi makikita sa tao. Ano yan? Na ang Diyos ay infinite, na ang Diyos ay omnipresent, na ang Diyos ay halos na napakataas, hindi mo siya pwedeng ilagay sa tao. Ang communicable attributes, ang ibig sabihin lamang nito, tayo ay nakaka-relate, na may resemblance sa tao. So ang ibig sabihin niyan, ano yan? Ang Diyos ay may knowledge, ay may wisdom, may pagmamahal, may trustworthy. At ngayon, ang ating aaralin ay goodness. Kaya nga sabi diyan, God is the highest good, for He created all good things out of nothing. But in His own being, He is good of Himself, infinitely and unchangeably good. Na ang Diyos daw pala, sabi sa kanyang salita at pinakita niya sa ating paligid, ay napakabuti. At ang definition naman ito sa biblical definition, ang sabi diyan sa New Bible Dictionary, 3rd edition, goodness is signifying primarily that which gratifies the sense and derivatively and which gives aesthetic or moral satisfaction. Dito naman sa Hebrew, ito ang definition niya, tov is pleasant, agreeable, favorable, moral uprightness. Ito ang pinakamataas. Sa Greek naman, itong sabi, kindness in doing good unto others, even to enemies. So yun palang maintindihan natin yung ibig sabihin ng good eh. Yung good na ito ay hindi limitado dahil ang isang tao ay mabuti, therefore magiging mabuti ako sa kanya. Ang kabutihan na ito, ang Diyos ay mabuti dahil siya mismo ay mabuti. He is the highest good. He is described as the one who is good, the one who gives delight, the pleasure. He is the standard of good. Kung may meaning ang goodness, may standard ang goodness, automatic yon ay ang Diyos. He is the highest and chief good. Kaya nga sabi sa Latin, summum bonum. The highest and chief good. Siya ay perfect. Kaya dito sa libro na ito, sinabi ulit, God is the absolute good. As such as He cannot be pleased with anything short of absolute perfection. Hence, in an ultimate sense, He can be pleased with anything short of absolute perfection. In an ultimate sense, He can be pleased with only Himself. Consequently, when He loves His creatures, He loves them with the chief regard to Himself. Ano lamang ibig sabihin dito? Ang Diyos na manlilikha, minamahal pala niya yung kanyang mga creation, yung mga creature, hindi dahil kamahal-mahal yung mga creature na ito. Ang katotohanan, ang kanyang mga creation ay ay hindi sumusunod sa kanya, lumalabag sa kanyang batas, sa kanyang kagustuhan, and yet, minamahal niya. And yet, siya ay mabuti.
sinusustain niya. Kaya nga sabi di ba sa Psalm 136 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Dito sa goodness of God, maaari natin tong maihiwalay sa ibang mga klase. Tulad ng mercy, grace, patience, and steadfast love. Ang mercy, sabi sa Isaiah 49 verse 10, they shall not hunger or thirst, neither scorching wind nor sun shall strike them. For he who has pity on them will lead them, and by springs of waters will guide them. Ang dito ang nangyayari, ang Panginoon, He expresses yung kanyang compassion, yung kanyang kabutihan sa pag-restore ng kanyang bayan. Sa nangyayari dito sa konteksto na ito, na sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, sa kabila ng kanilang mga nararanasan na paghihirap, and yet ang Panginoon ay patuloy silang isusustain. They shall not hunger or thirst. Ang mercy pala, ito ang act ng compassion towards someone in misery. Ito ang Diyos na mabuti. Ang isang tao, ang kanyang creature na nakita niya naghihirap, hindi pala siya masamang Diyos. Meron siyang compassion. Meron siyang mercy. Sumunod naman ay grace. This is a free act of generosity to whom the giver owes nothing. Kaya nga sabi sa Romans 3, verse 23 to 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift, through the redemption that is in Jesus Christ. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang grace, sa pamamagitan ng kaligtasan na kanyang ipinagkaloob. Di ba, alam naman natin na ang tao, hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Kung ang Diyos ay masama, ito ang kanyang gagawin. Hahayaan niya na ang tao ay iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ang Diyos ay mabuti, mapagbiyaya, hindi niya hinayaan yon. Siya ay gumawa ng paraan sa pagpapadala ng kanyang anak, ang bugtong na anak ni Jesus, upang ang isang makasalanang tao ay maligtas. Mga kapatid, ang grace pala is an unmerited exercise ito na favor, kindness sa isang tao na hindi nagdi-deserve. Free act ito of generosity to whom the giver owes nothing. Sumunod naman, patience. Patience, this is the act of long-suffering and slowness to anger. Saan natin makikita yan? Sa Exodus, may magandang example kung saan sabi nun, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. Ang konteksto nito mga kapatid, ang mga Israelita na tinatawag na mga people of God sa panahon na iyon, they deserve judgment. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, pagkatapos silang iligtas ng Diyos, sila ay nagmamurmur, nagagalit pa rin, nakita nila yung goodness ng Diyos, may miracle, sila ay nakalaya sa Ehipto, and yet nagagalit sila sa Diyos kasi nahihirapan sila sa buhay. Nakaka-relate pa tayo. Pero dito, sa konteksto na ito, instead of God, parusahan sila, sige, ang kukulit nyo eh. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay patient sa kanila. In-exercise niya yung holy patience. Sinustain niya ang mga taong ito at nirenew pa niya yung covenant. Ganon kabuti ang Diyos sa kanila. Kaya nga sabi, ang Diyos ay merciful, gracious, slow to anger, long-suffering. Hindi yan kagaya natin ng mga tatay na kahit sabihin mong gaano ka nakaperpekto, gaano ka nakabait, kaya mong magtimpi na magtimpi. Puputok at puputok ka. Magagalit at magagalit ka. Pero ang Diyos, slow to anger. Kaya niyang tiisin ang lahat ng katigasan, kasamaan ng mundo para kanyang iligtas ito. Sumunod naman ay ang steadfast love. Sabi sa Psalm 136 sa ating binasa kanina, give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever.
Napakaganda ng sinabi ng psalmist dito kung saan sinasabi niya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal ay everlasting, walang katapusan, at faithful. Faithful. Di ba makaka-relate tayo na bilang tao, pag tayo ay may minamahal na tao, gusto natin faithful. Faithful sa atin. Faithful din tayo magmahal. Pero ang Diyos, ang didefine, napakalayo. Napakataas ng faithfulness niya, it endures forever. Itong pagmamahal na to, hindi nagkakamali. Ito ay nag-i-stay hanggang sa pangmatagalan sa lahat ng panahon. Pero bago natin i-discuss o bago natin makita ang biblical presentation ng goodness of God, meron akong nais sagutin. It's a very common objection, very common question sa lahat ng tao. If God is a good God, then, why do evil exist? Ginagamit ito ng mga hindi naniniwala sa Diyos, galit sa Diyos, o kaya sabihin na natin na hindi pa nila kilala ang Panginoon. Parang sa nangyari kanina, nangyari sa Turkey, sa Syria, masasabi mo ba na ang Diyos ay mabuti? Eh may evil eh. 41,000 tao nang namatay eh. Hanggang ngayon, meron pa rin doon mga homeless eh, na mga dati maayos naman, mga businessman, mga boss, mga corporate employee, and ngayon, nasaan? Walang bahay, nilalamig. Hindi kasi katulad yung klima natin dito na mainit, di ba? Na okay ka lang umupo sa labas, sa kanila napakalamig. Kung wala kang makakain, kung wala kang apoy, paano ka mag-survive? Lalo na kung wala kang tahanan. Buti kung single ka. Paano kung may anak ka? Nakita nyo yung sitwasyon nila doon? Kung ganun pala, if God is a good God, then why do evil exist? Ang premise dito ay sinasabi, una, if God is all-powerful, He will be able to prevent evil. Yun ang kanila sinasabi. Pangalawa, if God were all good, kung mabuti siya, dapat i-desire niya, i-prevent ang evil. Dapat ganito ka, Diyos. Dapat hindi mo hinahayaan eh. So in short, ang conclusion nila doon, if God were both all-powerful and all good, sana wala ng evil. Kaso may evil eh. May kasamaan eh. May paghihirap eh. Therefore, there is no all-powerful, all good God. Walang Diyos. Or walang mabuting Diyos. Kung ano yung dapat nating maging response doon. Sabi sa Romans 3, verse 46, by no means, si Pablo ito, let God be true though everyone were a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? I speak in a human way. By no means. For then, how could God judge the world? Si Pablo does not ask question about God's fairness. Hindi niya hinayaan na itong isipin ng mga taong kanyang kausap. But, nirebuke niya yung mga ganong katanungan. Nirebuke niya at pinush niya o inassert niya ang rights ng Diyos bilang soberanong Panginoon. Kaya pala mga kapatid, pag ang Diyos ay kine-question na is the one being charged before the court of human opinion, pag ang mga tao na ang nagiging judge, eto ka Diyos, eto ka dapat, ano ang dapat maging response? The Word of God provides sufficient defense. Word of God tayo babalik. Don't try to explain it sa sarili mo dahil ikaw ay magkakamali. Unang-una, God is not obligated na sagutin yung mga demand ng mga taong kanyang nilikha. Tama. He is the Creator and these are His creatures. Hindi siya obligado na pag tinanong siya, dapat kong sagutin yan. Ganon din kunyari, yung boss mo, na may-ari ng kumpanya, ikaw ay employee, lumapit ka sa kanya, boss, may tanong ako, dapat mong sagutin to. Ano sabihin niya sa'yo? Depende sa akin. I'm not subject to you. So, ganun din ang Panginoon.
God is not obligated na sagutin ang demand ng kanyang mga creature. Pangalawa, God does not explain the origin of evil in Satan or Adam and Eve. Kung paano sila nagkasala sa perpektong mundo, hindi natin fully masasagot yan. Makikita natin sa Scripture. Therefore, God will not submit to man's judgment, pero ano ba yung papakita ng Diyos? Kay Adam, nakita natin, judgment, dahil siya ay nagkasala. At the same time, pinakita niya yung kanyang grace and mercy. Narinig natin sa preaching. Mercy, ang kabutihan ng Panginoon, to whom He wills. Kaya yung pagkakasala ng tao, itong nagresulta ng physical difficulties at catastrophes na sinasabi na pinagbantaan ng Diyos si Adan. Huwag mong gagawin yan. Dahil pag yan ay ginawa mo, ito ang mangyayari. Ito ang consequence. And yet, di siya nakinig. So the God changes the heart of men and allowed them to choose good by giving them a new heart. Kaya mga kapatid, ang Word of God is reliable. Ang Word of God ay good in His goodness and wise plan. Meron itong kaligtasan. At ngayon, hindi na tayo questionable sa tanong na ito. The redemption or ang kabutihan ng Panginoon is through the Lord Jesus Christ. Sa kanyang soberano, sa kanyang karunungan, inalaw ng Diyos ang evil na mag-persist, inalaw ng Panginoon ang mga kasalanan o kaya ang mga paghihirap na makita natin dito for His own purpose, for His own will, sa kanyang wisdom, for the good and to glorify God. We don't have the right to question God. Kaya nga sa Ephesians 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ang Diyos pala, mabuti. He works all things. Lahat na nangyayari, may it be good or bad, lahat yan, inaayos ng Panginoon ayon sa kanyang sariling karunungan on His goodness. Dahil sa kanyang kabutihan, i-glorify niya yung kanyang sarili. Makita natin si Job, di ba? Si Job, sa salita ng Panginoon, siya nawalan ng 10 anak, nagkaroon ng sakit, biglang nawala yung business, instant yun, sunod-sunod, and yet, hindi siya nag-aari. He acknowledges the will of God. Ang sinabi niya, the Lord gives, the Lord will take away. Ganun ang kanyang pananaw sa Diyos. Si Amos, in-acknowledge niya na ang calamities is caused by God. Kasi pag hindi natin sinabi, ang earthquake, ang mga calamities, ay hindi kontrolado ng Diyos. Therefore, may mas mataas sa Diyos. Tama ba? Pag sinabi ba natin na ang kamatayan ay wala sa kamay ng Diyos, ang kasakitan ay wala sa kamay ng Diyos, lahat yan ay sama-sama. Kasi isa lang ibig natin sabihin, ang Diyos ay hindi powerful. Ang Diyos ay hindi sovereign. Kaya pala mga kapatid, ang mga Kristiyano, for all years, for the centuries, ay nagpe-persevere. Bakit? Kasi kahit sila pinapakain sa leon, kahit sila nagkakaroon ng sakit sa Black Plague, tutulungan nila yung kapwa mananampalataya, anong hope nila? Hawak ito ng Diyos. And all things will work together for good. Whether good or bad. Kaya nga ang Christian response natin mga kapatid is katulad ni Job. Shall we accept good from God? Mabuti lang ba? At hindi natin accept yung paghihirap? Sana magkaroon ng ganong puso tayo mga kapatid. God reveals and vindicates His perfections by what He has done in the past. History, nakita natin yan, doing in the present and will do in the future. God truly saves His people and redeems His name. Para makita natin ang biblical presentation ng goodness ng Panginoon sa kanyang creation, simulan natin sa Psalm 36, verse 6. Your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like the great deep, man, and beasts you save. O Lord, ang Diyos ay napakabuti, hindi lamang sa tao, ang Diyos din ay mabuti sa lahat ng kanyang nilikha.
Even sa non-living things. Kaya makita yung mga beasts, yung mga animals, yung heavens, napakabuti ng Panginoon. Diba? Tumingin ka lamang sa langit, pag ikaw ay nai-stress sa gabi, makikita mo, napakaganda ng mga bituin. Pag ikaw nai-stress at may pera ka, magta-travel ka, pupunta ka ng Boracay, akit ka ng Baguio, o mas marami kang pera, lipad ka ng ibang bansa. Then you can see the goodness of God sa creation, sa paligid. Sinusustain ito ng Panginoon. Yung mga ibon sa gilid ng puno, hindi naman kayang i-reach ng tao ito eh. Every minute, every hour, kailangan nila lagyan ng pagkain. And yet, ang nagpapakain doon ay ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Sinusustain niya lahat ng kanyang creation. Ang mga beasts, yung mga tao, yung mga hayop, ang Lord ay nagpo-provide ng pagkain sa kanila. Sa forest. Di ba? Hindi naman katulad ng farming yan na may irrigation system. And yet, nagfo-flourish. And yet, lumalaki, dumadami. Ang mga puno, nagbe-bear pa rin ng fruit. Nagpapatuloy para may makain ng mga hayop o ang mga tao. Nagmumultiply ang puno, dumadami para sa beasts of the field. Ang Diyos is mabuti. He sustains His creation. Sabi sa Psalm 145, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. Ibig sabihin pala na ito, mga kapatid, the Lord is good, no exception at all. He is good dahil nagpapadala siya ng ulan, at pinaparise niya yung araw, hindi lamang sa mga mananampalataya. Even to those na galit sa Diyos, minumura ang Diyos, araw-araw, pinaparise niya yung araw, yung mga ulan, finifeed niya lahat ng tao. Why? Para ito'y ituro sa Kanya. Para ang mga unbeliever, i-point na merong Diyos. Merong Diyos. Nung napunta ako ng Thailand, ini-evangelize ko yung mga Buddhist doon. Isa sa mga sinasabi ko while I evangelize sa kanila, lahat na nakikita nyo, may Diyos. May nag-iisang Diyos na may likha lahat niyan. Pinapakain kayo, inaalagaan kayo, and yet kahit makasalanan kayo, nais niya kayong ipakilala yung kanyang sarili sa inyo. Ang Diyos ay napakabuti. Kahit ang tao, makasalanang tao, He deserved the holy judgment dahil sa kanyang kasalanan, and yet, niligtas pa rin niya ito sa pamamagitan ni Kristo. Psalm 139, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Itong verse na to, marami to sa Facebook profile, di ba? I am fearfully and wonderfully made. Pero alam niyo, totoo to eh. Have you realized yung katawan niyo is napaka-complex? Yung katawan niyo is napaka-well-designed by a great architect na ang katawan mo can regenerate itself. Na ang katawan mo can do things na hindi na i-imagine ng mga tao dati. Dati ba may mga sasakyan? Dati ba may mga skyscraper? Lahat yan. Sa katawan ng tao, nagmumula yung mga karunungan na yan. Di ba? For example nga, yung katawan natin, napaka-delicate. Pag masagasaan ng sakyan, patay na. Makagat ng lamok, maaaring mamatay. Magkaubo lang, mamatay na. And yet, napaka-delicate ng katawan na yan, yet so powerful. Kaya niyang gumawa ng isang buong building. Kaya niya mag-design ng airport. Kaya niya ng aeroplano lumilipad. Napakahusay. Napaka-complex. And yet, napaka-simple. Ang katawan natin, napaka-ganda example dyan, yung mga buto natin, they heal themselves. Yung mga buto natin, yung mga skin natin, hindi mo kailangan na laging, yung peeling. Because it replaces itself constantly. Tuloy-tuloy. Yung mga liver natin, nag-regenerate yan. Nagsiself-prepare yan. Up to now, ang science,
try to imitate. Paano ba nangyayari yan? Paano nag-regenerate ang katawan ng tao? Meron lang isang master na gumawa niyan. Yung dila natin is covered about 8,000 taste buds. Yung dila natin, ang reason, meron niyang mga taste bud, kaya tayo nakakapag-mukbang. Kaya natin na-enjoy food trip. Mahilig ka sa maalat, sa matamis, mahilig ka sa maanghang. Ang Diyos, napakabuti, kahit ito, inalaw niyang ma-experience ng mga tao. Hindi lamang tayo kakain na parang kanin lang araw-araw na walang ulam. Mamimili pa tayo. May panlasa tayo. Yung muscle na hindi napapagod sa katawan natin, never tires. Anong muscle yon? Puso. Yung puso na yon, it keeps beating. Tuloy-tuloy. Only to keep you alive. Para mabuhay ka. Napakalakas ng muscle na yan. Tumitibok din yan para sa mga tao na minamahal mo. Sa mga Valentines. Anyway, ang Diyos ay napakabuti. Man is fearfully and wonderfully made. Kaya nga sabi ng Panginoon, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Hindi yan science project. Lahat. Perfect. Kung paano ang isang insekto, siya ay nag-exist. Kakainin siya ng palaka. At ang palaka ay kakainin ng ahas. At ang ahas ay mamamatay. At ang katawan ng ahas ay madedecompose sa lupa. At ang nutrients nun ay babalik ulit. At magbe-benefit na naman ang ibang mga organism. Ang Diyos, napakahusay. Hindi natin kayang isipin yun. At so doon sa atin, nakita natin na ang Diyos ay napakabuti. Next is God's goodness sa covenant people. Ano to? Sa Exodus 34 verse 6, binasa natin kanina, sinabi diyan, the Lord, O God, a God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Ang Diyos ay mabuti sa kanyang people. Pinakita niya yan sa history. Kaya natin nasasabing mabuti siya. History to. Kaya sabi niya dyan, God remains faithful to His people. Next, sabi sa Romans 3:23-25, lahat ay nagkasala, lahat ay nag-fall short of the glory of God, ngunit justified by His grace as a gift. Sa pamamagitan ng redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Ang Diyos napakabuti. Pinadala niya yung kanyang anak. Yung anak na ito ang matanging daan para maligtas ang taong makasalanan. At kung sino man ang lalapit at maniniwala ng pananampalataya sa anak na to, siya ay maliligtas. Kaya nga ang ganda ng sinabi dito ni J.I. Packer, this sovereign redemptive love is one facet of the quality that Scripture calls God's goodness. That is the glorious kindness and generosity that touches all His creatures and that ought to lead all sinners to repentance. Ang Diyos natin, mabuti yung kanyang pagmamahal. Kaya yung sa Scripture, itong makikita natin lagi eh. Hindi natin makikita na ang mga tao kasi when they try to discredit ang Bible, kukuha lang sila ng verse. Sabihin nila, ito sa Old Testament, masama ang Diyos. Ito, inalaw niya na yung mga bata mamatay. Ito, inalaw niya na yung mga nations magpatayan. Ang masama ng Diyos. Hindi ganun ang Scripture eh. Pag tinignan natin ang buong Scripture, from old to the new, makikita natin ang Diyos pala ay mabuti. Hindi niya inalaw na ang tao manatili dun. Ililigtas niya, magpapromise siya, i-renew niya yung covenant niya, isusustain niya yung pagkain, isusustain niya yung bahay, hanggang sa dumating yung kanyang anak, the promised seed, na magliligtas sa lahat. Ang Diyos
ay mabuti. Sabi sa Matthew 5 verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. The children of God must imitate the goodness of the Lord by doing good to others. Kailangan i-imitate ng mga anak ng Diyos, mga sumusunod sa Kanya, ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang sa mga neighbors, mga friends, even to your enemies. It is the desire of God na ipakita ang kabutihan ng Diyos through His people, through the life of His people. Di ba nakaka-bless yun? Nang isang tao, kaaway mo, samaan kayo ng loob, may sinabing masama sa inyo, nagkasakitan kayo, or otherwise, ikaw ay sinasaktan pala at ikaw ay hindi lumalaban. Pinapakita mo yung goodness. Pinapatawad mo, minamahal mo, binato ka ng bato, binato mo ng tinapay. And yet, itong taong ito, yung may galit sa iyo, he will realize, may mabuting Diyos. Bakit kaya ganito itong taong ito? The children of God must imitate the goodness of the Lord. Pangatlo, na nais kong makita natin, God's goodness in His providences. Psalm 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Napakaganda ng buong chapter na ito. Tuloy-tuloy yung worship, tuloy-tuloy yung praise, tuloy-tuloy. Bakit? Lahat ng dahilan sinasabi doon. Napakaganda ng kanyang sinabi, give thanks. God of gods, His steadfast love endures forever. Patuloy, great wonders sa lahat ng kanyang nilikha. Nagro-rule siya simula sa umaga hanggang sa gabi. Patuloy ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan. His love endures forever. The providence of God sa pag-create at pag-sustain ng lahat ng bagay ay napakabuti. If God is a God of evil or masama siya, sana hindi sinabi ni Noah, sana hindi nabuhay si Noah, hindi yung aking anak, pero si Noah of the Old Testament. Sana hindi na na-preserve yung pamilya niya. Nung nilubog ng Diyos ang lahat ng mundo dahil sa kasalanan ng mundo, sana hindi na lang siya naawa kung siya ay masama. And yet, ang Diyos, yung kanyang providence, i-sustain life. I-sustain dahil sa kanyang kagustuhan at kabutihan. God's providence, therefore, can be trusted. For His mind is above everything. Sabi sa Psalm 104 verse 21, the young lions roar for their prey, seeking their food from God. Even ng mga leon na naghahanap ng kanilang pagkain. Kung nanonood kayo ng National Geographic, napakahilig ko doon. Makikita mo na ang mga leon, meron silang tactics. Ang mga leon, pag hindi nila nakain ng isang pagkain, ang isang animal, sometimes, ilang araw silang gutom, hindi sila kumakain. And yet, nakita natin sa psalm na ito, even their food from God. The earth trembles and wonders the majesty of God as its creator. Hindi man nakakapagsalita, pero alam ng mga hayop na ito that they are being sustained by the One. The order of life is wisely designed by the grand architect. Di natin maiintindihan yun. Hindi mo lubos mauunawaan. Bakit may kamatayan? Bakit may namamatay akong alaga? Bakit may kasamaan? Hindi mo lubos mauunawaan. Pero isa ang katotohanan doon, that God is good. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:16-17, rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya mga kapatid, gratitude, thankful heart, yan ang dapat nating i-cultivate. Good or bad. Hindi lamang pag may blessing, God is good. In all circumstance,
evil or good, lagi natin sabihin, God is good. In pleasure, sa kasarapan ng buhay, or in pain, God is good. In good health or in sickness, let us say, God is good. In prosperity and poverty, let us say, God is good. Lagi tayong magpasalamat. Rejoice always. Give thanks in all circumstances. Sabi sa Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Ito ang pinangahawakan ng mga mananampalataya. Na ang Diyos, alam niya yung kanyang ginagawa. Lahat ay may panahon, lahat ay may judgment ang Panginoon. And finally, para dyan sa ating God's goodness, Acts 14 verse 17, yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Anong nangyayari dito? Si Pablo, pinapaalalahanan niya, kayong mga makasasalanang tao, hindi niya kayo iniwan ng ganyan. Sinustain niya kayo. He give you rains from heaven, fruitful season. In fact, kahit makasalanan kayo, napakayayaman nyo. Napakasasagana ng buhay nyo. Why? You even satisfy your hearts with food and gladness. Always happy. Walang problema. Why? Yan na ba ang buhay? YOLO? You only live once? Therefore, lahat ng kasarapan sa mundo, yun ang aim mo. Yun ang highest good mo. No. Sinabi ito ni Pablo, para kayo ay magsisi. Para kayo ay maligtas. Kaya sabi ni J.I. Packer sa kanyang libro na Concise Theology, the supreme expression of God's goodness is still, however, the amazing grace and inexpressible love that shows kindness by saving sinners who deserves only condemnation, saving them, moreover, at the tremendous cost of Christ's death on Calvary. Ang tao can only stand in awe. Ang tao, he cannot stand in front of God to question Him, even in trials, in difficulties of life. Tao can only stand in awe in the wonders of the goodness of God. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, God is good, napakadaling sabihin. Kala mo madali. Pero as you deep the scripture, aralin ng scripture, God is good in all things. Kahit ako, hindi ko fully makomprehend paano mabuti ang Diyos. Sa times ng kamatayan, tayo ay namatayan, ikaw ay may kasakitan, ikaw ay naghihirap, yung mga prayers mo ay hindi nasasagot. Paano mo masasabi na God is good? Di ba hindi madali? Hindi mo lubos makomprehend. And yet, God is good still. Ano ang dapat natin maging response? Una, know the goodness of God and make it known to others. I-observe natin ang mighty acts of God para maintindihan natin yung loving kindness ng Panginoon. Tignan mo ang iyong paligid. Tignan mo ang iyong asawa. Tignan mo ang iyong mga anak. Tignan mo ang mga mahal mo sa buhay. Tignan mo ang sarili mo na ngayon ay nandito ka, nakikinig, buhay ka pa. Isang araw lang, habang piniprepare ko to, bilang may dumating na message sa akin, na yung coworker ko dati ay bigla na lang umubo. After niyang umubo, namatay. So ako, inaalala ko yung kanyang itsura, inaalala ko yung aming mga napagkwentuhan, inaalala ko yung memories namin. In a snap of a finger, patay na. Know the goodness of God and make it known to others. People's declaration of God's goodness, yun ang dapat natin gawin. Bilang mananampalataya, na-observe natin to Ipaintindi natin sa ating kapwa. Pangalawa, put your confidence in the goodness of God.
Put your confidence in the goodness of God. Sa Psalm 34, makikita mo doon, sinasabi ni David, taste and see that the Lord is good. Hindi niya sinasabi yon habang binibless siya. Sinasabi niya yon habang siya ay hinahabol ni Saul, gusto siyang patayin because of envy, kasi siya ay naging bagong hari. So instead na pinili na siya ng Diyos, siya daw ay na-bless na, hinahabol siya ni Saul, siya ay tumatakbo sa ibang bayan, wala siyang pera, nanghihingi siya ng bread. Di ba dapat hari na siya? Na dapat kumakain siya ng all ng masasarap. Nandun siya, nanlilimos, nanghihingi ng tinapay para makakain. Ngayon, merong isang hari doon na pinuntahan niya, in-expect niya na maliligtas siya, and yet yung mga tao na yon sa paligid ng hari na yon, seeking to kill him also, o kaya do harm sa kanya sarili. Ang ginawa ni David, nagbaliw-baliwan. Instead na, hari ako, nanglimos ako, nagmukha akong baliw, para lamang mabuhay. And yet, sinabi niya, taste and see that the Lord is good. The Lord is good. God showcased yung kanyang kabutihan kay Kristo. Sa 1 John, kaya nga to be children of God, makita mo si Kristo ang daan. If God gave His Son for the salvation of sinners, paano pa yung ibang good things? Di ba? Kung ang Diyos nga, ang highest good, pinadala na niya binigay na niya, si Kristo. Paano pa yung ibang maliliit na bagay? Di ba napakaliliit na lamang yan? Minsan, marirealize mo yung financial problem mo. Iganon mo nga yun kung mag-ilang libo. Ganyan lang siguro yun. 100,000, ganyan. 1,000,000, ganyan. May utang kang 1,000,000. Ganyan lang na papel. At curse mo ang God, magagalit ka sa Diyos. At sabihin mo na ang Diyos ay masama. How dare? How dare tayong makasasalanan? Kaya from turning our sin, let us trust in the Lord Jesus Christ. Then you can hope in Christ because of your faith in Christ. Pangatlo, as the children of God, imitate the goodness of your Father in heaven. Sabi sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Mamuhay daw tayo ng may buhay ng kabanalan at pagsunod sa Diyos sa Kanyang kuman. Bakit? Ang Diyos ay mabuti, ang Kanyang karunungan ay mapagkakatiwalaan, ang Kanyang mga utos ay mapagkakatiwalaan, then, obey. Sumunod. Mamuhay ng may kabanalan. Hindi natin sinasabi dito na ang kaligtasan ay nakakamit ng good works. Ang ibig natin sabihin dito, na pag ikaw ay naligtas, meron sanang transformation. May pagbabago. Because salvation produces good works. And finally, the goodness of God is a sure hope for those who trust in Him. Si David, yun ang kanyang ginawa. Hinahabol siya, hindi niya alam ano mangyayari sa kanyang future. Hari ako dapat. Naging tapat ako, sumunod ako sa Diyos, pinatay ko si Goliath, niligtas ko ang people of God. Tapos nangyayari sa akin to. And yet, kilala niya yung Diyos niya . Kahit sa paghihirap, alam niya ng Diyos niya ay mabuti. He hoped in the goodness of the Lord in darkest times. Kaya mga kapatid, let us be cheerful, maging masaya ka. Hopeful, magkaroon ka ng pag-asa, maging expectant ka sa great plans ng Panginoon na meron siya sa kanyang mga tao. Ground your confidence upon Christ, for God already gave the highest good to us. Itong goodness na ito, itong application na ito, ay doesn't apply to all. Hindi lahat ng tao can trust in the goodness of God. Lalo na kung ikaw ay hindi mananampalataya, kung ikaw ay galit sa Diyos at ikaw ay hindi nagsisisi, paano ka lalapit sa Diyos kung si Kristo lamang ang tanging daan? Kung hindi mo siya pinaniniwalaan at wala kang pananampalataya sa Kanya. Napakaganda ng sinabi ni Charles Spurgeon, God is too good to be unkind,
and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart. Mga kapatid, importante to. Panghawakan mo to. Kasi, madaling magsabi ng God is good pag na-promote ka. Pag natanggap ka sa trabaho, madaling magsabing God is good. Pag sinagot ka ng nililigawan mo, madaling magsabi ng God is good. Pag may blessing, madaling magsabi. Pero pag hindi mo na alam ano nangyayari sa buhay mo, hindi mo na alam bakit ganito ang health ko, sumunod naman ako sa Panginoon, then, magtiwala ka sa puso ng Diyos. Dahil siya ay mabuti. As our conclusion, sabi nga 'di ba sa Christian song na 'yon, na very famous. Sabi 'di ba, God is good all the time. All the time God is good. Pero may katotohanan yung sumunod na mga text doon. Though that we may not understand, but we know the plans of God. We know the plans of God that is good. My life is in your hands, di ba? So kahit ano man ang mangyari, in good and in evil, tayo ay sumunod sa Panginoon. Kaya nga napakaganda na sinabi sa, to have God is to have the supreme good, even if other good is taken away. Sabi dun sa volume na binasa ko. At sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bilang mga mananampalataya, ang pinangahawakan natin yung sinabi sa Romans 3:6, Romans 8, verse 28. Babasahin ko sa atin. Romans 8, verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good. Ano yun? It points to Christ. Kristo. You don't use this verse at sasabihin mo, lahat ng good ng buhay na gusto ko ay mangyayari. Hindi yun ang ibig sabihin. You don't use this verse na sabihin mo, ano bang good sa akin? Dapat healthy ako, dapat may okay yung relationship ko, dapat lahat ay okay. Hindi. It points you to Christ. Because sabi sa 29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So I hope na tayo po ay natuto patungkol sa goodness ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos Ama, salamat po that though we cannot fully understand, di namin mako-comprehend ang inyong kabutihan. Lalo na pag kami ay dumaranas sa mga ganong pagkakataon, sa mga panahon ng lindol, paghihirap, kasakitan, kamatayan, and yet, your scriptures say, and yung mga ginawa mo shows that you are good. Turuan mo kayo magtiwala, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa lahat ng oras. Thank you, Father. In Christ's name we pray. Amen. Tayo na po ay sa mga questions.